Si Pixord ay matinding nakikipaglaban habang si Grid ay nagmamasid mula sa gilid, hindi makakakilos dahil sa kakulangan ng stamina. Habang lumalaban si Pixord, iniisip ni Grid na tumakas pero nahulog ang pansin niya sa mga kakaibang pangyayari. Si Yoshimura, isang kalaban, ay nag-aangkin na siya ang pinakamalakas at nagnanais sakupin ang lupa. Samantalang nangyayari ang isang hindi inaasahang pangyayari ng ang Egg Spirit, na may koneksyon sa impyerno, ay kumagat kay Yoshimura, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang kalusugan at nagpasimula ng isang serye ng mga kaganapan. Nagulat si Grid nang tumaas ang kanyang health at nakakuha ng titulo, kasama na ang paglitaw ng isang demonyong nilalang, si Memphis, na nag-absorb ng kalusugan ni Yoshimura. Si Yoshimura ay nagulat nang makita ang isang pusa, na unang inisip niyang hindi mahalaga, pero agad niyang napagtanto na ito pala ang dahilan ng kanyang sakit. Ang mga miyembro ng Sakura Guild, na nasaksihan ang pagkatalo ng kanilang leader, ay nagpanik at nag-retreat, natatakot sa pinagsamang banta ni Pixord at Grid. Nagtapos ang kabanata sa kanilang banta ng paghihiganti at pag-warning kay Pixord na huwag umalis sa isla. Si Grid ay pagod matapos ang laban, ngunit tinanong siya ni Pixord kung ayos lang siya at binanggit ang kakaibang pusa na sumusunod sa kanya. Ipinakilala ng pusa ang sarili bilang isang malakas na demonyong nilalang, si Memphis, ay yaman ng impyerno at ang lakas nito. Nalaman ni Grid na ang mga kakayahan ng pusa, kabilang ang skill na soul ingestion, ay kahanga-hanga, ngunit mayroon din itong narcissistic na personalidad. Sinet ni Grid ang pangalan na Noe, para makabuo ng affinity sa pusa. Nagulat si Pixord sa pakikisalamuha ni Grid sa demonyong nilalang, at pinaghihinalaan niyang hindi siya isang karaniwang tao. Inirekomenda niyang pumunta sila sa kanyang kastilyo para magpahinga, ngunit mas gusto ni Grid na magpahinga sa sarili niyang base. Habang nag-uusap, tinanong ni Pixord kung bakit hindi sumali si Grid sa international competition. Ipinaliwanag ni Grid na siya ay isinama doon nang hindi niya kinukonsenta, at ayaw niyang magkaroon ng pansin mula sa publiko. Bilang magkalayo na sila, ipinahayag ni Pixord ang pasasalamat kay Grid para sa kanyang tulong, na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Nangako siyang magiging mas malakas at umaasa siyang magkikita pa sila. Ipinakilala ni Grid ang sarili at inalok ang kanyang serbisyo sa paggawa ng mga kagamitan. Ngunit hindi ito libre. Pagbalik sa smithy ni Kan, si Grid at Toban ay nag-uusap. Si Grid ay humihingi ng paumanhin kay Toban dahil sa pagkaantala sa paggawa ng materyales para sa isang raid. Ngunit ipinaliwanag niyang naging mahirap magmina dahil sa lakas ni Helgao. Pinuri ni Toban si Grid dahil sa pagtulong pa rin, at binanggit na maaari nilang subukan ang Phoenix Raid kasama si Vantner, na nagpapalakas ng kanyang kalusugan. Tinanong ni Toban si Grid kung bakit hindi siya sumali sa international competition. At sinabi ni Grid na sobrang pagod siya at hindi siya interesado sa pansin mula sa publiko. Samantala, sa aktwal na kompetisyon, ang international competition ay isinasagawa at ang mga bansa tulad ng South Korea at Brazil ay pinag-uusapan. Si Yura, ang 5th sa Unified Rankings, ay nag-iisa dahil hindi sumama si Pixord at hindi nakasama si Grid, na hindi nakilahok sa kabila ng pagiging nakalista. Ang mga ibang manlalaro ay nagtataka kung paano magtatagumpay si Yura mag-isa, at tinanong siya ni Rigas ng UK kung talagang iniwasan ni Grid ang kompetisyon. Si Yura ay sumagot na siya lang ang naroroon at hindi siya bibigay, kahit mag-isa. Sinabi ni Jishuka na hindi niya matutulungan si Grid sa kabila ng excitement niya sa listahan, at pinaalalahanan si Rigas na maghanda rin. Sa huli, ipinahayag ni Yura na hindi siya bibigay at handa siyang makipaglaban ng buo, mag-isa man o kasama ang partner. Sa kompetisyon ng Satisfy International Competition, ang mga manlalaro ay nagsimulang mag-target at mangolekta ng puntos mula sa mga disk na lumilipad sa isla. Si Samuel, mula sa Brazil, ay nagmungkahi na pumwesto sila sa mataas na lugar para madaling makita ang mga target, ngunit tinanggihan ito ni Jishuka, na nagsabing magiging mas madali silang target kung doon sila maghihintay. Sa halip, nakatuon sila sa pagkolekta ng puntos habang ang ibang mga koponan ay nagsimulang manghunting. Si Yura, mula sa South Korea, ay mabilis na gumamit ng mga makapangyarihang skill tulad ng Dark Storm at Dark Lightning,
na nagdulot ng malaking pinsala at nagtanggal ng maraming kalaban, kabilang ang buong team ng Italy. Si Zibel, isang nangungunang rankista, ay nagbigay ng pansin kay Ira, na itinuturing na isang malakas na kalaban. Maraming mga koponan ang nagplano na magtulungan upang talunin si Ira, at May 8 koponan ang nagsanib puwersa upang pabagsakin siya, na May 16 laban sa isa na kalamangan sa laban. Habang nagpapatuloy ang labanan, ipinagpatuloy ni Jeshoka at Samuel ang kanilang stratehiya na mag-ipon ng puntos, na umaasa sa kanilang lakas sa kabila ng matinding panganib na dulot ng iba pang malalakas na koponan. Ngunit sa kabila ng kanilang estratehiya, ang kawalan ng partner ni Ira ay nagdulot ng malaking disadvantage sa kanya sa kompetisyon. Habang nanonood si Grid ng kompetisyon mula sa bahay, nag-alinlangan siya sa desisyon niyang tanggihan ang paglahok. Inalala niya ang mga taong umasa at nagtiwala sa kanya, gaya nina Irene, Pixord, at Jeshuka, na nagbigay diin sa kahalagahan ng responsibilidad at pagmamalasakit sa kanilang bansa. Sa kompetisyon, si Ira, na nag-iisang kinatawan ng South Korea, ay nahirapang makipaglaban-laban sa maraming kalaban na nagtutulungan upang pabagsakin siya. Sa gitna ng laban, si Riges mula sa UK ay nagdesisyong tulungan siya dahil hindi niya matiis ang kawalan ng katarungan sa labanan. Inakusahan siya ni Med ng Spain na inuuna ang personal na moralidad kaysa sa layunin ng kompetisyon, ngunit nanindigan si Riges sa kanyang paniniwala. Sa kanilang sagupaan, ginamit ni Med ang kanyang mga espesyal na kasanayan bilang isang monk upang makabawi mula sa matinding pinsala na natamo mula kay Riges. Ipinaalala niya kay Riges na ang pangunahing layunin ng kompetisyon ay ang tagumpay ng kanilang mga bansa, at hindi ang moralidad o personal na prinsipyo. Ang kanilang laban ay nagpakita ng tensyon sa pagitan ng personal na paniniwala at pambansang layunin. Sa kompetisyon, si Ira ay nahirapan laban sa mga kalaban mula sa iba't ibang bansa, kabilang na si Bubat mula sa Turkey, isang crusher na may mataas na ranggo. Nang nauubos na ang mana ni Ira, gumamit siya ng mga malalakas na skill tulad ng Divine Punishment upang mapabagsak ang ilan sa mga kalaban, ngunit nanatiling malapit sa pagkatalo dahil sa kanyang mababang kalusugan. Sa kabila ng laban, dumating si Grid, na hindi inaasahang nag-log-in sa huling sandali. Sa kanyang pagdating, nakatagpo siya ng galit mula sa mga manonood. Pati na rin ang pagkadismaya ng mga kalahok sa hindi magandang timing niya. Gayunpaman, sa kanyang pagdating, nakapagligtas siya kay Ira mula sa tiyak na pagkatalo, gamit ang kanyang malalakas na sandata at kakayahan. Binansagan ng ibang mga manlalaro at manonood si Grid ng scumbag dahil sa hindi maipaliwanag na pagpasok sa laban, ngunit si Grid ay nagpatuloy sa pagsasabi ng malupit na salita at nagbigay ng babala sa mga kalaban na maghanda sa isang mas mahirap na laban. Sa isang nakakagulat na pangyayari, si Grid, na dumating na huli sa laban, ay nagligtas kay Ira mula sa tiyak na pagkatalo at pinalakas ang koponan ng South Korea. Habang si Ira ay nabangsa ng maraming beses at nasa bingit ng pagkatalo, si Grid ay gumamit ng malalakas na skill tulad ng pagmoss sword dance at blacksmith's rage upang mawasak ang mga kalaban at alisin ang mga crusher na umaatake sa kanila, kabilang si Bubat na isa sa mga pangunahing kalaban. Nagbigay ng malaking epekto ang pagbabalik ni Grid, na kilala bilang pagmoss successor, sa koponan ng South Korea. Pinakita niya ang kanyang hindi pangkaraniwang lakas at mabilis na pag-atake gamit ang kanyang Dainsleif. Sa kabila ng mga hamon at kalaban, napatunayan ng koponan ng South Korea na may pagkakataon silang manalo. Si Ira, na nagsimula sa laban na may mataas na pamamahala sa sarili, ay nagbago ng pananaw matapos matulungan ni Grid, at inamin na hindi siya kailangang mag-isa. Sa huling bahagi, nagpatuloy ang laban na nagbigay ng pag-asa para sa South Korea. At sa mga tagahanga, ang pagkakataon ng kanilang tagumpay ay muling nabuhay. Nagpatuloy ang matitinding laban sa kompetisyon habang nagsimulang umangat ang US team dahil sa mahusay na taktika ni Lowell, ang Qigong Master at isa sa 10 pinakamahusay na rookies. Sa kabila ng plano nilang targetin ang South Korea, napagdesisyonan nila na mas mainam na tumutok sa ikalawang pwesto. Iniwan ni Hearn, ang Aura Master ng US, si Lowell upang labanan ng France na abala sa pagkuha ng puntos sa kabundukan. Gayunpaman, naiwan si Lowell na mag-isa laban sa Japan, na halos naging alanganin.
Samantala, ginamit ni Jishuka ng Brazil ang natitira niyang lakas gamit ang Phoenix Feather upang pabagsakin ang buong Chinese team, na nagbigay sa kanila ng malaking kalamangan. Pagkatapos, mabilis na bumalik si Hearn upang tulungan si Lowell. Magkasama nilang nilipol ang Japanese team bago tuluyang pabagsakin ni Hearn ang French team. Sa parehong pagkakataon, ang Canada at Brazil ay nagharap sa isang mainit na labanan, habang ang US team ay patuloy na umangat sa leaderboard. Nananatili sa alanganin ng South Korea ngunit patuloy na lumalaban, salamat sa pagkakaisa ni Naira at Grid. Ang Brazil, Canada, at US ang kasalukuyang nagpupunyagi sa mga nangungunang posisyon, habang mabilis nang papalapit ang pagtatapos ng laban. Nagpatuloy si Hearn, ang Aura Master ng US, na magpakita ng lakas sa kabila ng mga pagsubok. Sa gitna ng labanan, naiwasan niya ang isang poison arrow ni Jishuka, na nagpapatunay ng kanyang galing. Ginamit niya ang Aura Spear upang patayin ang buong Canadian team sa isang iglap, pinatibay ang kanyang reputasyon bilang isang malakas na kalaban. Habang si Jishuka ay nagsisikap kontrahin ang mga atake, nagulat siya sa kahusayan ni Hearn sa kontrol ng aura, na siyang nagbigay ng malaking bentahe laban sa kanila. Kahit na nagbigay ng suporta si Samuel, hindi pa rin sapat upang mapigilan si Hearn. Tumindi pa ang laban nang harapin ni Hearn si Grid, na dumating upang protektahan si Jishuka. Pinagtawanan ni Hearn ang muling pagsasama-sama ng Sedeca Guild sa international competition at sinabing gagawin niya ang lahat upang mapigilan ang South Korea sa pagkuha ng tagumpay. Ibinunyag ni Hearn na ang kanyang Aura Master class ay nag-evolve mula sa pagiging rare tungo sa epic, na may potensyal na maging isang legendary class. Ipinahayag niya ang kanyang layunin na harapin si Grid, na kinikilala niyang isang makapangyarihang kalaban, upang patunayan ang kanyang lakas at magbigay ng banta sa South Korea. Si Grid ay nakikipagduelo kay Hearn sa target processing game. Nangunguna ang Korean team dahil sa sharpshooting ni Yura at sa mga Pavranium-controlled weapons na iniwan ni Grid upang targetin ang mga objectives. Habang halos tiyak na ang tagumpay nila, nagpasya si Grid na harapin si Hearn upang subukan ang sarili laban sa isang malakas na kalaban. Kinukutya ni Hearn si Grid, sinasabing kulang ito sa karanasan sa PvP combat sa kabila ng kanyang malalakas na kagamitan at legendary na estado. Hindi nagpapatalo, gumanti si Grid gamit ang makapangyarihang skills tulad ng Pagmoss Sword Dance at Blacksmith's Rage. Gayunpaman, ang aura-based attacks ni Hearn ay nagdudulot ng fixed damage na hindi kayang pigilan ng armor ni Grid, dahilan upang siya'y mapahamak. Naiinis na pagtanto ni Grid na ang kanyang mga estratehiya, na epektibo laban sa mga stationary boss monsters, ay hindi sapat laban sa isang bihasang kalaban. Habang tumatagal ang laban, nangingibabaw ang lakas at mataas na stats ni Grid. Kahit pansamantalang nagulat si Hearn, subalit, ginamit ni Hearn ang kanyang karanasan upang mabaliktad ang laban, gamit ang strategic movements at ang skill niyang Aura Spear. Lingid sa kaalaman ni Grid, ang atakeng ito ay hindi nakatuon sa kanya kundi sa natitirang mga target, na tumulong sa USA team upang makakuha ng mahalagang puntos. Habang abala si Grid sa duelo, inanunsyo ng mga komentarista na umabot na ang Korean team sa 150 puntos, sinigurado ang unang pwesto. Ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, automatikong na-log out ang Korean team, dahilan upang hindi matapos ni Grid ang laban. Kinutya siya ni Hearn, ipinaliwanag na naglaro lamang siya upang mang-alap ng impormasyon at makakuha ng puntos para sa kanyang team. Labis na nabigo at naiinis sa biglaang pagtatapos at sa pangungutya ni Hearn, nangako si Grid na magpapalakas at maghihiganti. Sa pagtatapos ng ikalawang araw ng kompetisyon, naging sentro ng usapan ang paglitaw ng unang legendary class, ang Pagmoss successor. Habang ini-interview si Grid, Shin Yang-woo, sa conference hall, tinanong siya ng mga reporters tungkol sa kanyang tagumpay sa target processing, na nagbigay sa Korea ng tsansa sa overall rankings. Pinuri rin nila ang kanyang kontribusyon sa paglagay ng USA sa silver medal at UK sa bronze. Nagsimula ang mga tanong tungkol sa relasyon ni Grid kay Yura at Jishuka. Ngunit mabilis itong itinanggi ni Grid, na sinabing wala siyang interes sa mga babaeng tao. Nang tinanong tungkol sa kanyang antas, kakayahan sa paggawa ng legendary equipment,
at personal na buhay, pinaalalahanan siya ni Yura na huwag magbigay ng masyadong detalye. Inamin naman ni Grid na kaya niyang gumawa ng legendary equipment at kinumpirma na siya ang unang pag-Moss successor na lumitaw. Isang kontrobersyal na tanong ang itinapon ng mga reporters kung bakit siya madaling natalo kay Hearn, na tila nagdudulot ng pagdududa sa lakas ng kanyang legendary class. Ipinaliwanag ni Grid na bagamat malakas ang pag-Moss successor sa crafting at passive skills, limitado ang class sa labanan dahil sa kakaunting skills na may mahabang cooldowns. Dagdag niya, hindi pa niya natatapos ang kanyang class quests kaya hindi pa lubos na buo ang kanyang potensyal bilang pag-Moss successor. Tinulak ng reporters ang tanong kung kaya niyang talunin si Hearn kapag natapos na niya ang kanyang class quests. Sinagot ito ni Grid sa pamamagitan ng kumpiyansa, sinasabing may mga hindi pa siya inilalabas na skills, at idinagdag na kaya niyang talunin si Hearn sa PvP tournament sa loob ng 30 segundo. Ang sagot na ito ay nagpakita ng determinasyon ni Grid na patunayan ang kanyang sarili bilang isang tunay na makapangyarihang legendary player. Sa pagtatapos ng ikalawang araw ng international competition, iniulat ng Satisfy Daily ang mga resulta ng mga events. Bagamat kulelat ang South Korea, isang bagong bituin ang nagbigay pag-asa sa koponan, si Grid, na nagdeklara na matatalo niya si Hearn sa loob ng 30 segundo. Ang kanyang pahayag ay naging usap-usapan online. Sa press conference, naputol ang tanungan matapos ni Yura itong tapusin, na ipinaliwanag na marami pang paparating na interviews. Pinuri niya si Grid sa pagpapataas ng morale ng koponan kahit hindi naging maganda ang kanilang performance sa ibang events. Sinabi naman ni Grid na nasisiyahan siya sa paglahok, at napagtanto niyang mahusay siya sa stage. Samantala, pinuri rin siya ng mga kapwa manlalaro sa Korean team, na nagsabing malaking karangalan ang magkaroon ng unang legendary class mula sa Korea. Habang pinag-uusapan ito, dumating si Jishuka, kasama sina Rigas at Pon mula Brazil. Labis na nagulat si Grid sa personal na kagandahan ni Jishuka. Habang masaya ang kanilang pagkikita, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni Yura at Jishuka, na nagpahiwatig ng friendly rivalry. Matapos ang matagumpay na araw sa kompetisyon, pinasalamatan ni Yura si Grid sa kanyang paglahok. Bagamat hindi naging maganda ang resulta ng ibang mga event, sinabi ni Yura na natuto siyang magtrabaho kasama ang kanyang mga kasamahan, at tinanggap niya ang pagkatalo bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pag-unlad. Si Grid naman ay nagbigay ng opinyon na mas maganda pa rin ang magkaroon ng mas masayang resulta. Habang nag-uusap, nakasunod sina Jishuka, Rigas, at Pon, at agad nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Yura at Jishuka. Nagpahayag si Jishuka ng kagustuhan na mag-tour kasama si Grid nang sila lang, ngunit naging mas magulo ang usapan dahil sa iba't ibang ideya ng grupo kung ano ang gagawin pagkatapos. Sa kainan, lalo pang lumala ang sitwasyon. Nagbabangayan sina Yura at Jishuka habang sina Rigas at Pon ay may kanya-kanyang ginagawa. Si Rigas ay natulog, at si Pon ay nag-aya ng inuman. Si Jishuka naman ay hayagang nagpapakita ng interes kay Grid at nagpapahayag pa ng plano niyang manatili sa South Korea. Habang nagiging magulo ang lahat, napagtanto ni Grid na ang kanyang mga kasamahan sa Satisfy ay ibang-iba sa totoong buhay, sila ay mas magulo at hindi inaasahan. Naiwan si Grid na nag-iisip kung tama bang tawagin silang mga kaibigan. Sa kabila nito, naisip niyang ang mga ganitong karanasan, bagamat nakakabaliw, ay isang bahagi ng masayang pakikisalamuha sa iba. Kinabukasan sa bahay ni Yang Woo, nagulat si Sihi sa hindi pangkaraniwang tanawin sa kwarto ng kanyang kuya. Agad niyang tinawag ang kanilang ina, iniisip na may nangyayaring masama. Ipinaliwanag naman ni Yang Woo na ang mga bisita ay mga manlalaro mula sa international competition na napilitan niyang iuwi dahil sa sitwasyon. Hindi kumbinsido si Sihi at iniisip na may nangyayaring hindi tama, pero nagpatuloy ang kanilang araw sa pagpapakilala sa pamilya. Kabilang ang kanilang ama na pabirong nagbanggit tungkol sa polygamy dahil tila maraming babaeng malapit kay Yang Woo. Habang nanunood ng balita, tinalakay ang tungkol sa production events at ang pagkadismaya ng mga tagahanga dahil hindi makakasali si Yang Woo. Kalmado naman niyang sinabi na wala siyang magagawa dahil sa mga limitasyon. Samantala, sa balita, ipinakita si Hearn na buong kumpiyansa na tinanggap ang hamon ni Grid,
Tinawag pa itong bata at arogante. Sa kabilang banda, pinanood ni Lowell at Zibble ang balita. Naniniwala si Lowell na mahihirapan si Hearn laban kay Grid dahil sa makapangyarihang kagamitan nito, pero sinabi ni Zibble na maraming kakayahan si Hearn na hindi pa nailalabas. Gayunpaman, kampante si Lowell na malaki ang tsansa ni Grid. Habang nagpaplano si Grid para sa PvP tournament at pet marathon sa ika-5 araw, inihayag niya ang kanyang layunin na makakuha ng maraming medalya. Sa ika-5 araw ng international competition, naganap ang pinakahihintay na PvP tournament sa Lions Castle na matatagpuan sa Pearl Island. Dito, nagharap ang dalawang malalakas na manlalaro. Habang si Hearn ay itinuturing na isa sa mga paboritong manalo, si Grid naman ay nakatagpo ng matinding buwing mula sa mga manonood dahil sa kontrobersya ng kanyang mga nagdaang aksyon, kabilang na ang mga chismis tungkol sa kanyang relasyon kay Jessica at Ira. Bago magsimula ang laban, pinili ni Hearn na mag-focus sa pagbuo ng kanyang aura. Isang teknik na nagiging mas malakas habang lumalapit siya sa Sword Saint na ranggo. Tiwala siya sa kanyang lakas at umaasa na kaya niyang magtagumpay laban kay Grid sa kabila ng pagiging baguhan sa PvP event. Pagpasok sa laban, mabilis na ginamit ni Grid ang pagmas sword dance, ngunit si Hearn ay nagtakda ng depensa at naghanda sa pagtanggap ng atake. Ngunit nang gamitin ni Grid ang restraint, isang skill na pumipigil sa galaw ng kalaban, nalamangan agad ni Grid si Hearn. Sabay ginamit ang skill na kill na mabilis na nakaabot kay Hearn. Nawala ng pagkakataon para makapaghanda. Sa isang iglap, nakuha ni Grid ang tagumpay at natalo si Hearn sa loob ng 5 segundo. Ang bilis ng laban ay ikinagulat ng lahat. Habang ang mga tagahanga ni Hearn ay nagdamdam dahil sa pagkatalo ng kanilang idolo, ang mga miyembro ng Sedeca Guild, na matagal nang nagtiwala kay Grid, ay nagsaya at nagdiwang ng kanilang tagumpay. Matapos matalo ni Grid si Hearn sa PvP tournament, inamin niya na ang kombinasyon ng crowd control at ultimate move ni Grid ay hindi niya inaasahan. Binanggit ni Lowell na hindi lang ang kakayahan ni Grid kundi pati ang kagamitan ang nagbigay ng kalamangan. Dahil dito, nagdesisyon si Lowell na sumali sa Sedeca Guild upang makakuha ng mas magandang kagamitan, at inimbitahan din si Hearn na sumali sa guild ni Zibble. Ngunit tumanggi si Hearn dahil hindi siya komportable makipagtulungan sa mga kalaban niyang balak niyang talunin. Habang naghihintay si Bondre sa laban, pinag-isipan niya ang mga estratehiya laban kay Grid, lalo na ang pag-iwas sa sword dance at paggamit ng kanyang ultimate skill, Absolute Zero, na may kakayahang mag-freeze at magbigay ng malupit na damage. Inisip niya na ang kahalumigmigan ng isla ay makakatulong sa kanya sa laban. Samantala, si Ira ay nag-aalala sa laban ni Grid kay Bondre at nagbigay ng payo upang hindi magpakita ng kayabangan si Grid laban sa kanyang malakas na kalaban. Si Lowell naman ay nakipag-usap kay Grid, nagpahayag ng loyalty, at humiling na tanggapin siya bilang subordinate upang makakuha ng pabor at suporta mula kay Grid. Tinanggap ni Grid si Lowell bilang alagad at nagbigay ng payo tungkol kay Bondre, na kailangang pigilan ang mga spell ng kalaban tulad ng Ice Prison at Ice Spider Web. Pinili ni Grid na makipaglaban at magtagumpay sa laban, na may layuning talunin si Bondre bago pa nito magamit ang kanyang mga malupit na spells. Sa round of 16 ng torneo, naganap ang isang malaking upset ng talunin ni Regis, ang 12th sa Unified Rankings, si Chris, ang paborito at 3rd sa rankings, gamit ang Thunderdogs Knuckles. Habang kinikilala ni Regis ang kahalagahan ng tamang gamit at mga armas, ipinakita niyang kaya niyang tapusin ang laban sa mabilisang combos. Ang pagkatalo ni Chris ay nagdulot ng malaking pagkabigla, at pinapalakas pa nito ang reputasyon ng Sedeca Guild, na may malalakas na miyembro tulad ni Regis at Pon. Samantala, si Bondre, ang 11th sa Unified Rankings, ay maghaharap kay Grid sa susunod na round. Kilala si Bondre bilang isang ice mystic na may kakayahang mag-control ng kalaban gamit ang kanyang ice magic, at sa moisture-rich na battlefield, mas lalo pang lumakas ang kanyang mga spell. Ang laban na ito ay magiging isang matinding pagsubok para kay Grid, na kailangang maghanda para sa isang kalaban na may kakaibang kakayahan sa magic at depensa. Sa laban ni Grid at Bondre, nagpakita si Bondre ng kanyang mga kakayahan bilang isang ice mystic. Gumagamit ng ice barrier upang protektahan ang sarili mula sa mga atake.
Ngunit sa kabila ng matibay na depensa, tinamaan si Bondray ng isang malakas na atake mula kay Grid gamit ang skill na Golden Flash, na may napakalaking damage na hindi kayang ipagtanggol ng kanyang Ice Barrier. Ang atake na ito, na nagpapakita ng kahusayan ni Grid sa paggamit ng magic power, ay nagdulot ng matinding pinsala sa kalaban. Sa huli, binansagan ni Grid si Bondray na Elsa, at pinatigil ang laban. Ipinapakita ang pagkatalo ng Ice Mystic sa harap ng lakas ni Grid.